Eto na mga idols, ang bagong Raider Pro version. Ayan na po mga idol ang ating new model at ilang araw na lang. Yan po ay masisilayan mo na sa lahat ng mga Suzuki outlet dito sa atin sa Pilipinas. Mga idols, dalawang kulay lang ang available at yan pong color white at red black combination. At itong bagong model na Raider Pro version, ito po yung pinaka-loaded sa ating features. Ayan mga idols, meron siyang ABS, meron siyang sleeper clutch, at bagong Raider 150 version na yan. At kung titingnan natin ang pinaka-old version nating FI Raider 150, yung mukha niya ang unang-una nating mapapansin na binago dito sa ating Pro version. Mga idol, ang dami nga po nating nakitang comments na medyo negatibo, no? Dahil hindi nila nagustuhan ang bagong headlight design para dito sa ating new model na Raider Pro version. Kasi nga, yung mukha niya parang hindi daw bagay. Dahil yan nga po ang headlight design ng Gixxer 155. Yan mga idol yung kanyang pinakamukha. So yan, nilipat lang nila doon sa ating bagong Raider R150. Mga idol, ano pong inyong magiging comment para dito? At para sa aking personal view mga idols, kasi maliit yung katawan ni Raider 150, ano? At nilagay mo yung medyo malaking mukha ni Gixxer, talagang medyo hindi talaga sa proportion para sa akin. My personal view lang yan. And syempre, meron namang magkakagusto dyan. Depende sa tumitingin yan. Sabi nga nila, hindi lahat ay pare-pareho ng tingin. Siyempre, meron pa rin magugustuhan nyo yung style niya. So mga idol, itong bagong model na to ay talagang kaabang-abang dahil ito na yung pinaka-loaded sa mga features para dito sa ating bagong Raider R150. Yung pinaka-hinihintay nating features sa kanya, yan nga po na magkaroon siya ng sleeper clutch at ng ABS. Same pa rin ito ng engine type, 147.3cc, single cylinder, 4 valves, liquid cool, double overhead camshaft, 6-speed, at may max power na 18 HP at max torque na 13.3 Newton meters. And sa tingin ko, hindi magbabago yung performance niyan dahil nilagyan lang nila to ng new features nga na Suzuki Clutch Assist System or SCAS ang tawag ng Suzuki Motors Philippines dyan. Yan po yung assist and sleeper clutch. And dahil dyan, mas may enhance pa yung ating riding experience para dito. And ang kagandahan nga dito sa ating Raider Pro version, meron na tong single channel anti-lock braking system. So sa harapan lang po nila nilagyan ng anti-lock braking system to. Hindi po ito dual channel, kundi single lamang, sa harapan lang po yan. Klaro na po tayo dyan mga idols. And meron na itong sleeper clutch plus yung bagong design ng kanyang pairings. So mas slicing ang tawag nila dyan or mas matulis ano. Pagdating sa kanyang aerodynamic or yung kanyang sporty looks dahil na rin sa kanyang matulis na pairings, aba mga idol, mas perfect ata o mas maganda yung itsura nitong ating new version na Raider Pro at Raider 150 Blade Edition. Ayan mga idol, sa dalawang model po or dalawang variant yung makikita natin this coming November. Second week, sigurado ako meron na yan, mabibili nyo na yan. So yung ating Blade Edition, yan po yung merong assistant sleeper clutch lamang. Hindi po binago yung headlight design at may bagong pairings. Yun lang po yung binago sa kanya. Ito namang ating Pro version na merong bagong headlight design. Yan nga po ay kinuha doon sa Gixxer 155 Naked. At meron din siyang additional features gaya ng single channel anti-lock braking system. So mas safer at mas maganda na ang ating braking power dito po sa Raider R150. Kasi sabi nga nila, pang-kamote bike daw to kasi nga wala siyang ABS. So marami talagang na-aksidente rito. And napakabilis nga niya kaya marami talagang nangangarera dito sa ating Underbone King na to. No? Mga idols, itong mga bagong features na to ay welcome na welcome para sa atin dahil safety yan eh. Mas magiging maganda yung rides natin at improve pa. Plus, safe na safe tayo sa ating ride, di ba? Yan po, ang ating mga color version na available naman sa ating Blade Edition. Meron tayong red, black, gray, at white. O di ba mga idols? And siyempre sa atin namang Pro version, meron tayong red at color white din. So yan mga idols, ang ating presyo naman sa ating old model na FI, 121,900 pesos. So itong dalawang variant na to, magkano kaya magiging presyuhan ito? Siyempre, mas mahal sigurado ako dito sa ating Pro version dahil meron tong ABS, sleeper clutch,
Meron na rin siyang bagong keyless system at meron din siyang USB charger. O di ba? So kumpleto na yan mga idol. And dahil siyempre yung presyuhan ng mga ganitong klaseng model medyo mataas na yan ha. So in-expect natin 122,000 yung ating old model. Baka dagdagan natin to ng mga 20,000 more. O di ba? Pwede siyang pumarehas sa Sniper 155R version na 146,000. O kasi nga meron na siyang ABS, may sleeper clutch, keyless system, digital display, and yun nga, USB charger. Halos pareho na sila ng specs ni Sniper 155. Kung kayo tatanungin mga idols, kayo po ba ibibili nitong Raider Pro version na same price ng isang Sniper 155R? Aba mga idols, siyempre pagdating naman sa quality at patibayan, hindi naman masusukatan natin ang Suzuki. Number 1 sila sa quality at reliability, di ba? Japan quality. Kung titingnan natin yung Sniper 155R na merong LCD display at siyempre LED ang mga ilaw plus meron tong keyless system, no? Naka-keyless system na yan at USB charger. Ang presyo niyan 146,000. And ang atin namang Honda na mas mura naman 132,000. Ito meron din siyang keyless, digital display, USB charger at hindi lang yan 150cc na double overhead camshaft. May back angle sensor pa ito. Plus, meron ding sleeper clutch at single channel anti-lock braking system. 130 plus. Tingin nyo ba mga idols, bababa pa dyan ang presyuhan nitong ating Raider Pro version? Kasi pagdating sa presyuhan, nakita naman natin talagang mas pricey itong Suzuki. No? So tingin ko, nasa 140,000 din tong ating Pro version mga idol. Kaya abang na kayo. I-ready nyo na yung mga ipon ninyo kung kursunado nyo bumili ng latest model na Raider Pro. Ayan mga idols, yung ating aabangan. Or gusto nyo yung Blade Edition. Siyempre, mas mataas din yung presyo niyan kesa sa ating old FI. Maybe nasa 130,000 to or below. Pero siyempre itong ating Pro version, meron na siyang sleeper clutch. Kaya pwede naman na maging gano'n ang presyo niya, 130,000. Dahil na rin sa kanyang mas pogi din na itsura, no? So, meron din siyang umbok dun sa pinakaibabaw. Overall, mga idols, ano ba ang mas prepare ninyong piliin? Ito bang Pro version or itong Blade Edition ng mga bagong paparating na model ng Suzuki? And tayo po excited na dahil papakita natin sa inyo yan once na dumating na yung mga unit na yan sa mga store dito sa atin sa Pilipinas. And ang expected nga natin is first week of November ay makikita at masisilayan na natin yan. Siyempre, may launching ang Suzuki Motors Philippines dyan. Abang-abang na kayo sa ating pinaka-update. And hopefully, magkaroon tayo ng invitation sa kanila. No? Para personal din nating masilayan to in launching, no? Sa releasing mismo. And yan po ang ating update sa inyo mga idols. Lagi lang kayo tumutok sa ating YouTube channel. Kung mahilig po kayo sa motorsiklo, perfect itong ating channel dahil nag-update tayo ng mga latest na paparating, upcoming, at syempre, yung mga motor na binago, in-update, yan din po ating binibigay. Subscribe kayo sa ating channel mga idols at follow nyo ako sa ating Facebook page. Ciao!